Ayan guys, good morning guys, no? Ayan, so guys, nabilitaan nyo na ba yung 85 pesos na dapat i-increase no sa NCR rate ay suspendido. At wala pa po itong kasiguraduhan guys kung kailan po ito matutuloy. Kasi dapat guys no, noong July 25, dapat idagdag na yung 85 pesos. So linawin ko lang guys no, dapat yung 60, umpisa nung July 25, ibibigay na yon. Tapos susunod, yung 25 pesos sa January 20. Kaya 85 pesos yun guys. Pero guys, sa ngayon, suspendido daw po yung dagdag na sahod no para sa NCR. Naglabas kasi guys no ng TRO, yung Pasig City RTC. So, kaya suspendido yan guys. Tsaka wala pang malinaw na sagot guys no kung kailan ba itutuloy yan. Kaya tayong mga manggagawa no, stay put lang muna tayo. So antayan-antayin lang natin kung kailan ba maibigay yan yung 85 pesos na yan. So ang gawin natin, magtrabaho lang po natin na magtrabaho kasi yun naman yung role natin no, sa gobyerno para of course madagdagan yung tax ng gobyerno. So hindi ko alam guys kung bakit na-suspended. So sa ngayon kasi no, ang laki na rin ng utang ng Pilipinas. So hamakin nyo yun guys, umabot na ng 19.7 trillion yung utang ng Pilipinas. So, bago umupo si Pangulong Bongbong Marcos guys, yung utang ng Pilipinas is nasa 12.79 trillion. So 12.79 trillion. So ngayon guys, umabot na ng 19.7 trillion. Ibig sabihin nito guys, mula nung 2022 hanggang ngayon, ang nadagdag no sa utang ng Pilipinas nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos is 6.28 trillion. So yun po yung dagdag na utang no ng Pilipinas no, 6.28 trillion. So napakalaki yan guys. And of course, hindi pa po natatapos yung termino ni BBM guys. Baka sa susunod na taon, 2027 or ngayon, hindi pa natin alam guys no. Baka madagdagan pa yan. Tignan na lang natin no. Tinatapos lang yung SUNA, ayun, binibida natin ng binibida sa SUNA, yung dagdag uminto no sa sahod. Tapos pagkatapos ng SUNA, yun, nawala. So isa pa to guys no, itong tatanggalin daw yung system loss charge para doon sa mga consumer o para sa atin no, doon sa Meralco. Pero guys, wag muna tayo matuwa no kasi una-una hindi pa po yun aprobado guys. So sabi nga po ng Meralco, handa po sila no makipag-usap kaya Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin guys, hindi pa po yan effective. Pag-uusapan pa lang yan. May proseso pa yan guys, medyo matagal pa yan. So wag muna tayo matuwa. Matuwa tayo kapag natuloy na yan. Pero ito yung nakakalungkot no para sa atin na manggagawa. Katulad nito, ang aga-aga natin gumising para magtrabaho. Tapos pabalitaan natin suspendido no. Yun na nga lang yung ikatutuwa natin no, tayo mga minimum rate. Okay lang sila kasi yung mga fixed rate, yung malalaking rate, hindi sila apektado dito. Pero tayo na manggagawa na sumasahod ng minimum, yung uminto na yan inaasahan natin, malaking bagay yan yung 85 pesos. Inunti-unti pa nga nila no, hindi pa nila binuo ng 85. Ang ginawa nila dapat July 25 yung 60, tapos January 20 yung 25 para maging 85. Suspended pa, hindi pa tinuloy. Ang hindi pa maganda dito guys, walang malinaw na sagot kung kailan pa ba yan itutuloy, kung matutuloy ba yan o kailan ba yan. So abang na lang natin. So sa ngayon, maligo muna tayo. So magtrabaho muna tayo guys no. At makatulong tayo sa gobyerno natin. So yun naman yung role natin no, na manggagawa.